Mamamatay na siya sa lalong madaling panahon. Gusto mo siyang iligtas. Dugo ng pusod ng kanyang mga kapatid. Dugo ng pusod. Kiao Zian. 5 taon na, pagbalik mo binigyan mo agad ako ng gamot, ang check mo. Yuhan, pakinggan mo ako, noon ay ayaw ko ring umalis. Pero para sa anak natin, hindi kita pwedeng makita. Noon nakita ko mismo, tumakas ka kasama ng ibang lalaki. Sasabihin mo pa na anak ko yun? Wala akong ginawa, talagang anak mo yun. Sabihin mo pa ulit, maniwala ka ba na papatayin kita ngayon din? Patayin mo na ako. Wala na akong gana mabuhay. Pero bago ako mamatay, pwede ba tayong magkaanak? Ano? Ngayon hindi ka na nasisiyahan sa mga lalaki sa labas. Nakikiusap ako, basta magkaanak lang tayo. Kahit ano gagawin ko. CJ, ikaw ang nagsabi niyan dahil ikaw ang nagpakita. Kahit anong mangyari, tiisin mo. MS Kiao, may kanser ka sa tiyan. Kailangan mong magpagamot agad. Hindi, kung magpapagamot ako, hindi ako makakabuntis. Naghihintay sa akin si Suan para maligtas. Pero kailangan mong isipin ang sarili mo. Kung hindi ka magpapagamot ngayon, mamamatay ka. Hindi. Kailangan kong iligtas si Suan. Doktor, anong sakit niya? Wala ako, low blood lang. Kahit sabihin ko sa iyo, wala ka namang pakialam. Low blood lang, akala mo naman terminal illness. Luyuhan, kahit ano pa, asawa mo pa rin ako. Wala ka bang pakialam sa akin? Tulad mo, hindi ka dapat sa pagmamahal ko. Ang buhay mo ay para lang magdusa sa tabi ko. Magbihis ka, nakakadiri ka. Mamamatay na rin naman ako, basta mabuhay lang ang anak ko. Kahit ano na lang. Naitago pa niya ito. Baka may pagmamahal pa si Yuhan sa akin. Maganda ba ako sa wedding dress? Ciao Jian. Buhay ka pala. Magpapakasal na si Yuhan sa akin. Mabuti pa mamatay ka na lang sa labas. Hindi pa kami diborsyo ni Luyuhan. Isa ka lang nakabit. Hindi ko alam kung bakit ka nagmamalaki. Huwag kang magyabang. Malapit ng hiwalayan ni Kuya Yuhan ang asawa niya. Ako ang tunay na Mrs. Lu, habang ikaw. At ang anak mong halos patay na, ay magpakailanman. Mawawala sa harap ni Kuya Yuhan. Ikaw ang may gawa noon. Kawawa naman ang batang ito. Kung hindi dahil sa inang tulad mo, hindi siya magkakasakit. Kasalanan mo kasi, sinubukan mong agawin si Kuya Yuhan sa akin. Dapat namatay na siya sa sinapupunan. Pinabuhay ko siya ng 5 taon. Mabuti na nga sa kanya yon. Kaya nga. Ikaw ang pumatay sa anak ko, hindi ba? Hindi lang ang anak mo, pati ang pagtakas mo kasama ng lalaki. Ako rin ang gumawa noon. Mas mabuti pang ikaw na mismo, ang humingi ng hiwalay kay Kuya Yuhan. Kung hindi ako mag-atubiling tapusin ang buhay ng anak mo. Papatayin kita. Hiyat siyan, may gana ka sa akin? Mamamatay na rin naman ako. Bago ako mamatay, isasama kita. Bilang pampalubag loob. Kuya Yuhan. Gusto niya akong patayin. Natatakot ako. Karapat dapat siyang mamatay. Kuya Yuhan. Ako ang kasama mo nitong 5 taon. Hindi ko kayang mawala ka. Dahil pinili mo na ang iba noon. Huwag ka nang bumalik para pahirapan si Kuya Yuhan. Hihiwalayan ko siya agad at bibigyan kita ng karapatan. Pirmahan mo ito. Bakit siya lang ang pinaniniwalaan mo? Hindi mo ako pinaniwalaan kailanman. Naniniwala ka sa kanya nang sabihin niyang tumakas ako kasama ng lalaki. Naniniwala ka rin sa kanya nang sabihin niyang hindi mo anak ang bata. Pero nang sabihin kong hindi kita niloko kailanman. Hindi mo ako pinaniwalaan. Ako ang asawa mo. Itong 5 taon. Ikaw ay masaya sa labas. Samantalang siksi niyan ang kasama ko.
Nasaan ka noong ako ay naghihirap? At, noong umalis ka, Kuya Yuhan ay nagkasakit ng malubha. Ako ang nag-alaga sa kanya. Nasaan ka nun? Hindi ka karapat dapat sa luha mo. Magpahinga na tayo. Linisin mo ito at lumuhod hanggang umaga. Huwag kang babangon ng walang utos ko. Luyuhan, kung sakaling mabunyag ang katotohanan balang araw. Paano na lang kita mamahalin? Ang dating naghatid sa akin sa langit, ngayon ay itinulak ako sa impyerno. Kung hindi mo ginawa iyon noon, baka hindi nagkaganito ang lahat. Lahat ng ito, ikaw ang may kagagawan. Tigilan na ang pagpapanggap. Luyuhan ang mga ipinagawa mo sa akin. Nagawa ko na. Kailan mo ako tulungan magkaanak? Hiyaos yan. Matigas pa rin ang ulo mo, ano? Ang tanggapan ng komandante ay walang puwang para sa babaeng katulad mo. Kung hindi mo maunawaan kung saan ka nagkamali, huwag ka nang bumalik. Ha ha ha. Agad ka namang nasawaan, ganda. Saan ka PA pupunta? Halikan Montag muna ako. Kahit mabali pa ang binti ko, sulit na. Anong pagpapanggap ng kadalisayan? Ang hindi ko makuha. Huwag nang asahan ni Luyuhan. Ayos ka lang ba? Luyuhan, sa wakas ay naniwala ka na sa akin. Hindi ako si Luyuhan. Ako ang kapatid niya. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi na. Ineng, alagaan mo ang sarili mo. Bakit hindi ko ito narinig noon? May kapatid pala si Luyuhan. Ano ito? Ano? Huwag mo akong hawakan. Tama na. Tigilan mo na ang pag-arte. Luyuhan, ano ba talaga ang gusto mo? Kailangan bang mamatay muna ako bago ka masiyahan? Gusto mong mamatay? Hindi ganoon kadali. Gusto mo ng anak? Bibigyan kita ngayon din. Mamamatay na siya. Kung gusto mo siyang iligtas, dugo mula sa pusod ng kanyang kapatid. Suan-suan, kapag nabasa mo na ang liham na ito, baka wala na ang ina mo. Iniligtas ka ng kapatid mo, kaya dapat mo rin siyang protektahan. Ano ba? Demonikang babae ka. Kung gusto mo pang mabuhay ang anak mo, umalis ka na ngayon din. Nangangahas ka pang magpakita. Kung hindi ka iniligtas ni Luyuhan noon, ngayon ay ikaw ang kusang nagpakita. Sinyan. Kuya Yuhan, tulong Montag ako. Gusto ko siyang payuhan na huwag nang manakit sa iyo. Pero hinatak niya ako at pinatumba. Hiyaos yan. Ikaw na babaeng ahas, walang puso. Hindi ka pa nagbabago, gusto mo pang pumatay.
Ako ang sumakal, ano naman? Siya ang dahilan kung bakit hindi tayo nagkatuluyan. Siya ang dahilan kung bakit ang anak natin ay nakahiga sa ospital ng 5 taon. Hindi ako, Kuya Yuhan, nagsisinungaling siya. Xiaoxian, ikaw na babaeng puro kasinungalingan ang sinasabi, akala mo ba? Maniwala ako sa'yo tulad ng 5 taon na ang nakalipas. Hindi ako. Kuya Yuhan. Hintayin mo ako. Komandante, naayos na ang papeles para sa pagpapaospital. Nagising ka na, hindi mo inaalagaan ang sarili mo. Buntis ka na, pinapahamak mo pa ang sarili mo at napunta ka sa ospital. Halika. Buntis ako. Oo, magpahinga ka ng mabuti. Ito magugustuhan siguro ng bata. Komandante. Lighting. Imbestigahan mo. Kung ano ang gusto ng bata, bilhin mo lahat. Komandante, lumabas na ang resulta ng ENA test. Ang marshal ay may isa pang bagay. Ang hilagang kanluran ng digmaan ay kagalakan. Kailangan mong pumunta doon ngayon. Yuhan. Anong nangyari sa iyo? Parang may inisip ka. Ah, wala. Pagod lang ako sa laban na ito, napagod ako. Oo, magpahinga ka muna. Nangako ka sa akin. Pagbalik mo, ang unang gagawin natin ay magpakasal. Huwag kang mag-alala, sandali lang. Ipapakuha ko kay Lighting ang divorce papers. Hello. Kamusta? Kayo ba si Luyuhan? Pumunta ka agad kayo sa ospital. Ang anak ninyo ay papasok na sa operating room. Kailangan ng pirma ng pamilya para sa consent sa operasyon. Anak, Ikaw ang nakalista bilang emergency contact ng asawa mo. Siya ay walang malay, pumunta ka agad. anak. Ay walang kinalaman sa akin. Baka, Komandante. may tumawag sa akin, may bata raw. General, mas mabuti pumunta ka na sa ospital. Medyo komplikado ito. Hindi may papaliwanag ng madalian. Et si Miss Kian gayon. Ano na naman ang nangyari kay Xiaoxian? Si Miss Kian gayon. Sinyan, anong nangyari sa'yo? Ang sakit. Kuya Yuhan, parang nung kasama kita sa labanan. Bumalik ang dati kong sugat. Huwag mo akong intindihin, asikasuhin mo ang trabaho mo. Ikailang ako. General, hindi na talaga pwedeng maghintay pa si Miss Kiao. Nasa emergency room siya ngayon. Delikado ang buhay niya anumang oras. Liteng, maraming daya ang babaeng yan. Niloko niya ako ng maraming beses, huwag kang maniwala sa kanya. Ihanda ang sasakyan, dalhin si Xinyan sa ospital. 8 buwan na ang nakalipas, napigilan kong itanggi ni Yuhan ang bata. Magagawa ka OPRin yon gayon. Huwag kang mag-alala, magpahinga ka lang. Sige, salamat nurse. Ma'am, talagang mahal na mahal ka NG General, halata naman. Ang ganda ng relasyon ninyo. Palagi akong minamahal ni Yuhan. Yuhan. Swerte Montag talaga. May pasyente kami sa ospital ngayon na. Malubha na ang kanser, kawawa talaga siya. Halos kasing edad mo lang siya, tapos kailangan operahan ang anak niya. Kakapanganak lang niya nang himatayin siya. Tinawagan niya ang asawa niya. Pero hindi man lang pinansin. Baka yung putang kiatsiyan na yon? Kumusta na ang pasyenteng yon? Kakaligtas lang sa pag-opera. Pero hindi na siguro siya magtatagal. Doc, hindi pa nakakapirma ang ama nitong bata. Kung mag-antay pa tayo, mamamatay ang bata. Schedule agad ang operasyon. Yun siguro ang anak ng pasyente. Kawawa talaga. Yuhan. Nauha ako. Pwede mo ba akong bigyan ng tubig? Ay, sige na pumunta ka na. CJ,
Miss Kia, gising ka na. Ito ang ipinadala ng general para sa'yo. Nasaan ang anak ko? Miss Kia, gising ka na rin Avakas. Huwag kang mag-alala. Matagumpay ang operasyon ni Suan. Malusog din ang iyong pangalawang anak na babae. Mabuti naman, gusto ko siyang makita. Hala, ano nang sinabi mo kanina? Ah, Vala. Nga pala Chufeng, maihihilingin sana ako sa'yo. Ang relasyon natin, hindi na kailangan ng pakiusap. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Natatakot ako na malaman ni Luyuhan na may anak akong babae. Hindi siya titigil hanggat hindi siya nasisiyahan. Gusto kong dalhin mo siya sa ibang bansa. Huwag kang mag-alala, alagaan ko siya. Ano ang ipapangalan mo sa iyong pangalawang anak na babae? Tawagin na lang natin siyang Nuan-Nuan. Nuan-Nuan, magandang pangalan. Xiaozian talagang. Binigyan mo ako ng sorpresa. Anong ginagawa mo dito? Ano, nakakaabala ba ako sa inyong dalawa? Tumigil ka. Xiaozian, hindi mo ba masasabi na hindi ito anak mo sa ibang lalaki? Anong ginagawa mo? Gago ka. Sasabihin ko sa'yo, hindi pa kami diborsyo ni Xiaozian. Ako ang asawa niya ngayon. Ano ka ba? Lumabas ka na ngayon. Narinig mo ba? Sabi lumabas ka. Ikaw ang sinasabi ko. Lumabas ka na. Xiaozian, para sa lalaking ito, pinapalabas mo ako. Hindi mo ba gustong makita kung patay na ako? Ngayon nakita mo na. Hindi lang ako patay, masigla pa ako. At naglalambing pa sa ibang lalaki. At nagkaanak pa sa kanya. Nasisiyahan ka na ba? Pwede ka na bang lumabas? Tao, Opo. itapon niyo siya sa labas. Opo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo siya. Bitawan. Nababaliw ka na ba? Baliw na ako. Xiaozian, ikaw pa ang nagpapali sa akin. Para sa lalaking ito, Bitawan mo ako. Xiaozian, gusto mo ba akong patayin? Halika, suntukin mo ako dito. Aray. Hindi ko sinasadya. Xiaozian, talaga palang gusto mo akong patayin? Hindi. Luyuhan, pakiusap. Huwag mo na akong pahirapan. Xiaozian, noong iniwan mo ako, naisip mo ba na masasaktan din ang puso ko? Yuhan, saan ka pupunta? Bakit hindi mo ako sinamahan sa paglabas ng ospital? Wala naman. Sandali. Bakit ka nasugatan? Sino ang may gawa nito? Wala, ako lang, nadapa lang ako. Si Xiaozian ba ang may gawa nito? Ang babaeng ito. Sabi ko na wala eh. Baka gusto mong bisitahin siya. Kung wala naman siyang problema, mas mabuting makipaghiwalay ka na sa kanya. Hindi naman ako pwedeng manatiling walang pangalan sa tabi mo. Sabi ko na, hihiwalayan ko rin siya. Siege, hinterhin Montag ako. Yuhan, tulungan kitang magbenda. Tulungan mo akong alamin kung sino ang lalaki. Sa kwarto ni Xiaozian kanina. Yuhan, pakiusap, tulungan mo ang anak ko. Nawawala si Suan. Anak mo ang nawawala. Anong kinalaman namin sa pamilya Lu? MS. Kia. Trader kana kaikuya Yuhan. Paano ka nakakapalagay ng loob na humingi ng tulong para sa anak mo? Alam mo naman kung ano ang nangyari noon.
Pakiusap. Tulungan mo ang anak ko. Para sa batang yan, lumuhod ka pa sa harap ko. Hindi siya basta bata. Anak mo siya. Xiaozian, kung tatalikuran mo ang batang iyan, baka pag-isipan kong patawarin ka. Hindi ko pababayaan si Xuansuan. Umalis ka. Xiaozian, huwag mo na akong makita ulit. Kung hindi, hindi ko kayo patatawarin niyang bata. Aray. Luyuhan, ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay ay ang mahalin ka. Enra Kiao, may konting impluensya ako sa Ancheng. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Pakiusap, tulungan mo ang anak ko. Natatakot si Xuansuan sa dilim. Magkakasakit siya kapag gabi na. Huwag kang mag-alala, sabihin mo lang ng dahan-dahan. Nawawala si Xuansuan. Hindi rin siya naniniwala sa akin, si Luyuhan. Ano ba ang nangyayari? Luyuhan, bakit kanya ginaganito? Dahil akala niya, tinalikuran ko siya. 5 taon na ang nakalipas. Umalis ako dito at ipinanganak ko ang anak namin. Kaya, nagkamali siya at iniisip na may ibang lalaki. Kaya ganito na lang ang trato niya sa inyo ng anak mo. Lahat kayo, tingin niyo masama ako. Kahit anong sabihin ko, hindi pa rin siya maniniwala sa akin. Ginoong Lu, naniniwala ka ba sa akin? Hindi ko talaga siya tinalikuran. Anak niya talaga ito. Naniniwala ako sa'yo dahil hindi ka ganoong klaseng tao. Ginoong Lu, tutulungan mo ba talaga ako? Ipagkatiwala mo na lang sa akin. Ginoong Lu, tulungan mo ang anak ko. Umuwi ka muna. Babalik ang anak mo bago dumilim. Salamat, Ginoong Lu. Maraming salamat. Commander, hinahanap mo ako? Yung ENA test na ipinagawa ko sa'yo. Bukod sa'yo, sino pa ang may alam? Ako mismo ang gumawa nito. Bukod sa akin, wala nang ibang nakakaalam. Pinag-alala mo, may problema sa ENA test? Gumawa ka ulit ng bagong ENA test. Sa ibang ospital. Huwag mong sabihin kanino man. Ziga. Binibining Kia. Tingnan mo muna itong medical report. May sakit sa atay talaga si Xuansuan? Kakakalayo lang ng sepsis niya, bakit may sakit sa atay na naman? Hindi nagkakamali ang aming resulta. Ang ganitong sakit, kailangan NG liver transplant. Pero bihira ang match para sa liver transplant. Kaya mas mabuting magpa-opera na lang. Pero medyo mahal ang operasyon. Kahit gaano kamahal. Ililigtas ko ang anak ko. Ang kabuuang gastos ng operasyon ay 1 milyon. 1 milyon. Mag-iisip ako ng paraan. Ang binibining Kiao na ito. Ang hirap ng buhay niya. Si Yan. Pagkakita mo pa lang sa akin, hihiram ka agad ng pera. Nahihirapan ako sa sitwasyon mo. Tio, pakiusap, tulungan mo ang aking anak na babae. Nasa siya, kailangan niyang sumailalim sa operasyon. Ang operasyon ng iyong anak na babae. Ano ang kinalaman ko diyan? Ikaw ang kanyang tiyuhin. Nang siya'y magkasakit at maospital, hindi mo man lang siya dinalaw kahit minsan. Ganito na lang ba ang pagtingin mo sa kanya? Hindi mo siya tutulungan? Si Yan. Hindi sa ayaw kitang tulungan. Pero wala talaga akong 1 milyong piso. Paano ka naman walang pera? Noong una, inagaw mo ang lahat ng ari-arian ng aking ama. Hindi ko naman hiniling sa iyo ang mga iyon. Hihiram lang sana ako ng pambayad sa operasyon. Ayaw mo pa? Kung ganyan ang sasabihin mo, masasaktan ako. Ano ang ibig mong sabihin sa inagaw? Iningatan ko lang ang mga iyon para sa lahat. Et Zaka. Pera ng pamilya ang mga iyon. Pwede ba akong gumamit ng walang paalam? Hindi nga pwedeng gamitin ng walang paalam, pero ang lahat ng ito sa bahay. Hindi ba't binili gamit ang perang iyon? Walang hiya ka. Walang respeto sa nakakatanda. Lumabas ka.
Ano ang ingay sa labas? Ming Xinyan, bakit ka nandito? Ito ang anak na dinala ng iyong tiyahin. O dito ka na, tatawagin mo siyang ate. Doktor, pasensya na, bigyan niyo pa ako ng ilang araw. Titiyakin kong makakalikom ako ng pambayad sa operasyon. Dinala na ng pamilya mo ang bata. Sino ang pamilya ko? Ang kanyang ama. Hindi ba niya sinabi sa iyo? Fuan Suan. Naku, anong nangyari sa iyo? Ma, bakit ka bumalik? Hindi ka ba nasa ibang bansa? Kahapon lang ako dumating sa Ancheng. Mapwede mo bang kausapin si Yuhan? Dinala niya ang bata. Pakiusap, ibalik niya sa akin si Xuan Suan. Huwag kang mag-alala. Ang pagbalik ko ngayon ay para sa iyo at kay Yuhan. Kamakailan ka ulang nalaman. Na hindi ka naman talaga nagtaksil kay Yuhan noon. SI Meng Exayan yan ang may pakana. Sasamahan kita ngayon para kausapin ang aking anak at ipaliwanag ang lahat. Salamat, Ma. Ano? Bumalik na pala ang nanay ni Luyuhan galing ibang bansa. Alam ka una. Bumalik na ang nanay ni Yuhan? Hindi ko alam kung saan nagpunta ang batang iyon. Nanay. Nanay, ano nang nangyari sa'yo? Gumising ka. Ming Xinyan, nasa bahay ka pala ng pamilya Lu. At pinatay mo ang ina ni Yuhan. Hindi ka papatawarin ni Lu Yuhan. Hindi ako. Hindi ako. Xiao Jian. Sino bang nakakita na ako ang pumatay? Sabihin mo, sino ang paniniwalaan ni Yuhan? Ako o ikaf? Napakasama mong babae. Ipaghihiganti ko si nanay. Kiao Zian. Yuhan. Sinyan, pinagkunan mo pa siya ng bata. Napakalupit mo. Eh kung ako nga, ano naman? Siya ang pumatay sa maraming tao at kay nanay. Nanay. Yuhan, narinig mo ba? Gusto niya akong patayin. Dapat sana ay magtetestigo si tita laban sa kanya. Pero pinatay din niya. Hindi ako. Kiao Zian. Ang bait-bait sa'yo ni nanay, paano mo nagawa? Napakasama mong babae. Hindi ako. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin aminin. Ano nang hawak mo? Hindi ako ang pumatay kay nanay. Yuhan, maniwala ka sa akin. Siya, si Ming Xinyan, siya ang pumatay. Sinabi sa akin ni nanay na siya ang nagplano noon para siraan ako. Kiao Zian. Ang pinagsisihan ko sa buhay ko ay ang makilala ka. Huwag kang mag-alala, hindi kita ipapasok sa kulungan. Ikukulong kita at dahan-dahang pahihirapan. Ipaparamdam ko sa iyo ang pakiramdam ng impyerno sa lupa. Luyuhan, ganun ba ako kasama sa paningin mo? Bakit palagi na lang ako ang may kasalanan? Kiao Zian, lumabas ka. Ano nang ginagawa mo? Pinatay mo ang nanay ko, babayaran mo. Hindi ako ang pumatay. Tama na. Bulag talaga ako noon. Nang makilala kitang ahas na babae. Xiao Jian. Nagsisinungaling ka pa rin. Yuhan. Huwag kang magpapaawa. Ilang beses ko nang sinabi, wala akong kinalaman. Eh, Lumuhod ka rito at humingi ng tawad sa akin para magbayad ng kasalanan mo. Kiao Zian, hindi mo ako kayang talunin. Sinabi ni Yuhan na simula ngayon, ako na ang magiging ina ng anak mo. Ming Xinyan, nananaginip ka. Ang anak ko, hindi tatanggap ng isang kerida bilang ina. Bilang ina. Hanggang ngayon matigas pa rin ang ulo mo.
Nasa akin ang anak mo ngayon. Kung hindi ka magdiborsyo agad, hindi ko masisiguro kung ano ang mangyayari sa anak mo mamayang gabi. Ayaw ko dito, gusto ko si Mama. Fuansuan, Fuansuan. Fuansuan, Fuansuan. Fuansuan, huwag kang matakot, nandito si Mama. Gusto mong makita ang anak mo? Lumuhod ka sa labas, at huwag kang papasok hanggat hindi ko pinapayagan. Fuansuan. Yuhan, ako ang may kasalanan. Pakiusap ibalik mo si Xuansuan sa akin, pakiusap. Pwede akong pumayag na magdiborsyo tayo. Pakiusap ibalik mo si Xuansuan sa akin. Kung gusto mong makita ang bata, pumunta ka sa tulay ng Milky Way. Fuansuan. May dala akong masarap para sa iyo, haha. Zian, kahit gusto mo. Ang pinakamaliwanag na bituin sa langit, ibibigay ko ito sa'yo. Kahit abutin pa ng buhay ko. Pero hindi na tayo babalik sa dati. Oras na, bumaba ka na. Yuhan, hayaan mong kunin ko si Xuansuan. Hindi niya ako kayang mawala. Hindi ko ibibigay ang anak ko sa isang mamamatay tao. Anong ibig mong sabihin? Isang ahas ka lang. Hindi ka karapat-dapat maging ina ni Xuanxuan. Hindi ako karapat-dapat. Nung nagdadalang tao ako at nagtatago kasama ang anak ko. Nasaan ka? Nung may sakit ang bata. At kailangan ng pirma ng magulang, nasaan ka? Sasabihin mong hindi ako karapat-dapat. Luyuhan sasabihin ko sa iyo. Hindi mo ako makukuha. Kapag nakapag-ipon ka na ng 1,000,000 para sa operasyon, ibabalik ko sa iyo ang anak mo. Fuansuan, ibalik mo ang bata sa akin. Hindi ko pinatay si Mama, hindi ba't ikaw ang hepe? E di imbestigahan mo. Magmaneho. Fuansuan. Hintayin mo ang nanay mo. Tiyak na ibabalik kita. And na Kiao. N. Lu. Elu, ano ang kailangan mo sa akin? Kailangan ng 1,000,000 piso para sa operasyon. Paano mo nalaman? Mas mabuting huwag mong alamin ang ilang bagay. Totoo ang nangyari. Pinag-iisipan ko kung paano makakalap ng pera. Ang lalaki mo, iniwan ka at ang anak mo para sa ibang babae. Galit ka ba sa kanya? Ayokong isipin ang mga ganyan ngayon. Gusto ko lang makuha ang anak ko. Maging babae mo ako, tutulungan kita. N. Lu. Huwag mo akong biruin. Ngayon,
Ayokong may kinalaman sa pamilya Lu. Mukhang hindi totoo ang mga chismis sa labas. Lu, kung wala kang ibang sasabihin, aalis na ako. Naghihintay ang anak ko para maligtas. Manatili ka ngayong gabi at sa iyo ang 1,000,000. Kailangan ko ng pera, pero ayokong malaman ng anak ko na ang kanyang ina ay isang taong pwedeng magpakawala ng prinsipyo para sa pera. Hindi ito ang dahilan kung bakit kita tinutulungan. Kamukha mo ang unang niligawan ko. Gusto mo akong maging kapalit niya? Kung ganyan ang pagkakaintindi mo, pwede rin. Kaya mo maghintay, pero ang anak mo, kaya ba niyang maghintay? Sige, papayag ako. Ano ang gusto mong gawin ko? Wala kang gagawin. Makatutulog lang ako kapag nakikita kita. Lu, pwede ba akong magtanong? Umalis ba ang unang niligawan mo? Johan, Anong ginawa mo ngayong gabi kasama ang bata? Wala. Ciao Jian. Pareho kayong dapat mamatay ng bata. Bukas, dalhin ang bata sa lumang bahay. Commander, kung malaman ni MS Kyo na pinalayas ang bata, baka Gusto ko rin siyang maranasan ang hirap ng paghihiwalay sa anak. Lu, salamat. Anong ginagawa mo dito? Nakalikom na ako ng pera para sa operasyon. Ito ang 1,000,000. Sana tuparin mo ang pangako mo. At ibalik mo si Swansuan sa akin. Saan mo nakuha ang perang ito? Wala kang pakialam. Kaninong lalaki ka na naman nagpalipas ng gabi kagabi? Kung saan ako nagpalipas ng gabi at kanino. Wala yata itong kinalaman sa'yo. Yaosian, huwag mong kalimutan. Ikaw pa rin ang asawa ni Lu. Sumama ka sa kung sino-sinong lalaki. Wala ka talagang hiya. Gusto mo 611? Ipinadala ko na ang bata sa lumang bahay. Luyuhan. Ano ba talaga ako sa paningin mo? Parang aso ubusan lang ba? Nakikita mo akong nagpapakahirap kumita. Nakakatawa ba sa'yo? Hindi ko dapat pinagkatiwalaan ka. Demonyo ka talaga. Demonyo ako. Eh ikaw? Wala kang karapatang alagaan 611. Maghiwalay na tayo. Sige, bukas ng hapon sa munisipyo. Johan, Naghihintay si Leteng para pirmahan mo ang kontrata. Miss Kia, ako na ang bahala rito. Ha, ikaw na babae. Ano ang sinabi mo kay Yuhan kanina? Lahat ng ayaw niyang malaman, sinabi ko na. Anong masasabi mo? Takot ka na ba? Hindi ka niya paniniwalaan. Ano naman kung maniwala siya o hindi? Kapag nakuha ko na ang ebidensya. At sinabi ko kay Luyuhan. Sa tingin mo maniniwala pa siya sa'yo? Kiazian, binabalan kita. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, gagawan ko na masama ang anak mo. Hinampas Montag ako? Ano naman kung hampasin kita? Kung gagamitin mo pa ang bata para takutin ako. Hindi ako maghihiwalay kay Luyuhan. Ikaw naman, habang buhay kang kabit. Swansuan, huwag kang matakot. Gagawan ko ng paraan para makabalik ka sa akin. Elu, ibabalik ko na lang sa'yo ang salapi. Ayaw tanggapin ni Luyuhan. Pumunta ka ba kay Luyuhan? Pagkita na lang natin. Lu, ibabalik ko sa'yo ang 1,000,000 tile. Hindi ko na kailangan ngayon. Hindi na kailangan. Para sa iyo talaga ang perang ito. Pero hindi ko inakala.
Napupunta ka mismo kay Luyuhan. Nasa kanila 6-1 suan. Hindi ko maiwasang makisalamuha sa kanya. Gusto mo tulungan kitang patayin sila. Ano? Patayin mo siya at makakalayas ka na kasamang iyong anak. Pero kapatid mo siya. Ang lalaking nanakit sa iyo at ang babaeng nagtangka sa iyo. At ang tiyuhin mong nagdulot sa iyo ng ganitong kalagayan. Gusto mo bang tulungan kitang patayin sila? Pero, Kung may alinlangan ka, sabihin mo lang. Sinabi ko na tutulungan kita. wala akong alinlangan pero. Pero mahal mo pa rin si Guyuhan, di ba? Wala na akong lakas para magmahal o magalit. Gusto ko lang protektahan ang anak ko ngayon. At makipaghiwalay kay Guyuhan. Pag-isipan mong mabuti. Kung kailangan mo ako, handa akong tumulong. Salamat, Yelu. Kung wala ka, matagal nang namatay 6-1 suan. Sinabi ko na karapat-dapat ka. Yelu, nagkakilala ba tayo noon? Mas mabuting hindi mo malaman ang ilang bagay. Halika, magpahinga ka muna. Kiaozian, gusto mo bang? Dapat ngayon tayo maghiwalay, pero pinaghintay mo ako ng 1 oras. Pasensya na, hindi ko napansin ang oras. Ang sakit, pakawalan mo ako. Pwedeng pakawalan mo muna ako. Natulog ka ng sobra, ano? Nag-date ka sa ibang lalaki, kaya nakalimutan mo ang oras, di ba? Naghanap ako ng lalaki kasi may pera siya. Para maligtas ko ang anak ko. Ang dakilang Kiaozian, nagbebenta ng sarili para sa pera. Kiaozian, magsinungaling ka ng maayos. Kinuhanan ako ng lahat ng pera ng tiyuhin ko. Kasalanan ito ng Mengxinyan mo. Anong kinalaman ni Xinyan? Ang tiyuhin ko ay stepfather ni Mengxinyan. Hindi mo pa alam? Kapag ikinasal na kayo, marami kang malalaman. Tara, maghiwalay na tayo ngayon. Tumigil ka. Ano pa ang gusto mo? Sino talaga ang lalaking tumutulong sa'yo? Mahalaga ba? Siguro si Chufeng. Eh kung siya, Kiaozian, ang cute-cute mo talaga. pag naghiwalay na tayo, wala na tayong koneksyon sa isa't isa. Paano kung ayaw ko nang maghiwalay ngayon? Nababaliw ka na ba? Kiaozian, nabaliw ka na nung tinalikuran mo ako 5 taon na ang nakalipas. Hindi ka naman siguro may nararamdaman pa sa akin. Ayaw mo bang hiwalayan ako? Huwag kang feeling gera. Ayoko lang talagang maging masaya ka. Kiaozian, pag naghiwalay na tayo, gusto mong sumama sa ibang lalaki. Sasabihin ko sa'yo, huwag kang umasa. Luyuhan. Luyuhan. Ano ba ang ibig mong sabihin? Balak mo bang hindi na tayo maghiwalay habang buhay? Sinong nagsabing ayaw kong maghiwalay? Wala lang akong gana ngayon. Pag may oras na tayo, usap ulit tayo. Drive. Ano? Sinundan mo ako dito para lang sa paghihiwalay? Sabi ko na nga, hindi ako maghihiwalay ngayon. Yuhan. Anong sinasabi mo? Sinyan. Wala. Nagpunta ka para maghiwalay, hindi ba naging maayos? Lanan. Usap na lang ulit tayo pag may oras. Yuhan, sinabi mong pakakasalan mo ako. Totoo ba yon? Lanan. Sa susunod na linggo, birthday ng nanay ko, samahan mo akong umuwi. Ibig mong sabihin, sasama ako sa'yo pauwi. Matagal na gustong makilala ng nanay ko. Sige, sasama ako sa'yo. Sige, usap na lang ulit. Ginoong Lu. Hinahanap mo ba ako? Ito ba ay Kiaozian. Birthday mo ngayon. birthday ko? Hindi ko na nga maalala yon. Zian. Maligayang kaarawan. Ginoo, salamat po. Ele, huwag kang magsasalamat. Maghiling ka muna. Wala na akong hiling ngayon.
Hindi na ako naniniwala sa mga fairy tale. Maghiling ka lang, matutupad. Pero may isa akong hiling. Zian. Sana'y maging masaya ka palagi. Tingnan mo ang regalo ko sa'yo para sa iyong kaarawan. May regalo pa. Wow! Ang ganda! Huwag na lang. Wala na akong pagkakataon ngayon. Naisuot ang magandang damit na ito. Sino ang nagsabing wala kang pagkakataon? Sa susunod na weekend, ang tiyo mo ay magdaraos ng birthday party para sa iyong tiya. Bilang panganay na anak ng pamilya Kiao, hindi mo ba gustong bumalik at kunin ang lahat ng sayo? Pero ngayon, ang pamilya Kiao ay kontrolado ng tiyo ko. Kahit bumalik ako, wala rin itong magagawa. Ito ang mga dokumento na ninakaw ng tiyo mo mula sa pamilya Kiao. Naniniwala ako na makakatulong ito sa iyo sa tamang panahon. Inay, ito ang regalo namin ni Yuhan. Para sa iyong kaarawan. Oh, Kung magpapakasal ka kay Luyuhan, iyon ang pinakamagandang regalo para sa akin. Inay, hindi ko alam, parang may kakaiba. Kay Yuhan nitong mga nakaraang araw. Baka may nararamdaman pa siya. para kay Kiatzian? Ang pakiramdam niya kay Kiaozian. Iyon ay paghihiganti para sa pagkamatay ng kanyang ina. Basta hindi niya malalaman ang katotohanan, walang problema. Pero, huwag na yang pero. Darating ba si Luyuhan sa birthday party? Sa tamang panahon, tutulungan kita ni inay na alamin ang kanyang saloobin. Kasalanan ng batang dinala ni Kiaozian. Lalong gumaganda ang pakikitungo ni Yuhan sa kanya. At nagduda siya kanina, natatakot talaga ako. Huwag kang matakot, kailangan mong maging kalmado ngayon. Huwag kang magulo. Nga pala. Alam mo ba kung saan dinala ni Luyuhan? Ang anak ni Kiaozian? Ang bata. Parang nasa lumang bahay. Pero hindi ko alam kung saan yon. Sinyan, kailangan mong malaman agad ang lokasyon ng lumang bahay. At pagkatapos, ayusin ang problema sa bata. Kiahoy, nasaan ka na? Nandito na ako. Tandaan mo ang sinabi ko. Nandito na ang mga bisita sa labas. Bilisan ninyo, huwag kayong magpatumpik-tumpik. Tara na, hinihintay na tayo nila. Ang swerte ni Gewang. Ang ganda ni Mrs. Wang. Ang anak Montag naman ay parang anghel. Ay, bakit na yon kaulang narinig? Na may anak pala si Jiwang. Anong alam, Montag? Yan ang tinatawag na nakatago sa kumbento. Siyempre itatago ang magandang dilag. Pa, hindi kayo mag-agawan sa pagtawag sa kanyang papa. Huli na kayong lahat. May kanya na ang aking mahal na anak. Huy, tingnan ninyo, dumating na ang manugang ko. Zilu Shao Shuai ito. Hindi ka panipaniwala, ang swerte ni Meng Xinyan. Na nakilala niya ang isang tulad ni Lu Xiaoshui. Pag-ibig lang naman yan. Bagay na yan ng mga bata, wala tayong saydyan. Oo nga pala, Sinyan. Saluhin Montag nga si Yuhan. Bilisan Montag. Yuhan, dumating ka na rin. Dadaan lang ako, nagkataon na napadaan ako. Sinyan. Hanggang kailan mo ako itatago? Yung stepfather mo pala ay tiyuhin ni Kiao Zayan. Yuhan, hindi ko sinadyang itago sa'yo. Pinapunta kita ngayon para makilala mo ang aking stepfather. Ano nang pakialam ko sa tiyuhin ni Kiao Zayan? Alam kong hindi ko dapat itinago sa'yo. Walang koneksyon ang dugo namin. Nang pakasal ang nanay ko, hindi niya alam ang mga bagay na to. Ming Xinyan, ayaw mo bang sabihin o takot kang sabihin? Meron akong ebidensya na ninakaw nila ang mga dokumento ng pamilya Kiao. Gusto niyo bang makita? Entes Meng, baka hindi pa kayo masyadong kilala ng lahat. Bakit hindi mo sabihin sa lahat? Kung paano ka naging hires ng pamilya Wang? Kiatzian, ikaf na dayo. Anong ginagawa mong gulo dito? Dayo ako. Bahay ito ng pamilya Kiao. Sino ba talaga ang dayo dito?
Anong nangyayari? Ano hindi ingayan? Ay, si Yan pala. Ako pala. Ako ang asawa ng tiyuhin mo. Ayon sa tawagan, dapat mo akong tawaging tiya. Ernest, ito ay bahay ng mga Kiao, hindi Wang. Hindi ka humingi ng permiso sa akin tapos nagpa-party ka sa bahay ko. Hindi ba't sobra na yan? Ang sama ng salita ng batang to. Alarm Montag BA. Jian, mula nang mamatay ang tatay mo. Lahat ng ito ay pinaghirapan ng iyong tiyuhin para sa pamilya. Marami siyang pinagdaanan. Nga. Nang kailangan ko ng tulong. Walang awa akong tinanggihan. Ziyan, tayo lang, dito tayo mag-usap. Oon ga. Tayo-tayo lang. Noon, naawa sa'yo ang tatay ko. Kaya pinagmaneho ka namin. Ngayong patay na siya. Ikaw naman ang sumisikat. Kiao Jian, kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, papalisin kita kung saan ka nang galing. Ito ang bahay ko, ikaw ang dapat umalis. Paulit-ulit mong sinasabing sayo ang pamilya Kiao. Pero bukod sa mga walang kwentang papel na hawak mo, may iba ka pa bang ebidensya? Lao Ju. Ikaf pala. Si Zhou ang matagal ng alalay ng pamilya namin. Nang agawin ng tiyuhin ko ang ari-arian namin. Siya ang saksi sa lahat. Wang Zhenjiang. Ibalik mo na ang pamilya Kiao kay Miss Kiao. Hayop ka, akala ko patay ka na. Sino KBA? Mga tauhan, paalisin ninyo sila. Sino ang maglakas loob? Kung hindi ka alis, lalo ka lang mapapahiya. Babalik na lang ako sa pamilya Lu. Hindi pa kami diborsyo ni Luyuhan. Ako pa rin ang asawa niya. Ikaw na isang kerida, wala kang karapatang magsalita. Xiao Jian. Paulit-ulit mong sinasabing asawa mo si Lu. Nandito si Lu Yuhan, hayaan mo siyang magsalita. Yuhan, sabihin mo sa akin, asawa mo ba siya? Yuhan, magsalita ka naman. Huwag mong kalimutan, noong pinakamahirap na panahon mo, si Xinyan ang kasama mo. Hindi mo pwedeng baliwalain yon, tama ba? Yuhan. Mengsin yan, ang galing mong magpanggap. Nakatira ka sa bahay ng iba, nakikiapit sa asawa ng iba. Tapos nagradrama ka pa dito. Tama na. Ano BA, tong nangyayari? Pasensya na sa inyo ngayon. Sorry. Noong namatay ang mga magulang ni Kiao Jian, nagkaroon siya ng Problema sa pag-isip. Pasensya na sa inyong lahat ngayon. Pasensya na. tuloy tayo o Bitawan mo ako. Ziyan, ano na naman ang kalukuhan Montag? Kanina hindi mo man lang aminin na asawa mo ako. Ngayon, ano ang karapatan mo kailangan ako? Dahil ako ang ama ni Xuan. Ayaw kong may baliw siyang nanay. At sa kakayahan mo, hindi mo kayang makakalap ng ganyang karaming ebidensya. Sabihin mo, kaninong lalaki ka na naman sumama? Gago ka. Miss Yi, Zakay na po. Ikaw ba ay ipinadala ni Emarlu? opo, pinapunta ka ni Emar Lu sa hotel. Kamusta ang pakiramdam mo sa pagpunta sa bahay ng Kiao ngayon? Ngayon nang makita ko sila, para akong nanonood ng mga clone. Akala ko galit na galit ako sa kanila. Pero sa totoo lang, nakakatawa lang sila. MLU, hindi talaga ako mapalagay. 611 ay nasa piling ng mga taong ganito. Pwede mo ba akong tulungan? Huwag kang mag-alala. Xinyan. Bakit ikaw lang ang umuwi? Nasaan si Yuhan? Hindi ko alam. Paglabas ko,
wala na sila. Parang ang kakaiba ni Yuhan nitong mga nakaraang araw. Baka naman may nararamdaman pa siya kay Kiatzian? Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Dahil ngayon, iniharap niya sa publiko ang kahihiyan kay Kiaozian. Ibig sabihin hindi pa niya lubos na napapatawad si Kiaozian. Ang pinakamalaking problema ngayon ay ang bata. Xinyan. Kailangan mong kumilos na. Gusto ko ring patayin ang batang yan. Pero talagang hindi ko alam kung saan itinago ni Yuhan ang bata. Lolo Lu, bakit po kayo nandito? Sinabi ni Yuhan na birthday party ng nanay mo ngayon. Dumaan ako pa magdala ng regalo. Lolo Lu, pasensya na po sa aming pag-asikaso. Tuloy po kayo, umupo po kayo. Narinig ko lahat ng sinabi ninyo kanina. Lolo Lu, sandali lang akong nabulagan. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko. Gagawan ng masama ang anak ni Yuhan. Ang tangga Montag. Kung hindi ako ang pumasok kanina, Kung si Yuhan ang pinag-usapan, maniniwala kaya siya sa sinasabi mo? Ano ang ibig mong sabihin? Dinala na ni Yuhan ang bata sa lumang bahay? MS Meng, kung may oras ka, dalaw-dalawin mo na lang ang lumang bahay. Old Master Lu, ito ba'y paghahanda mong? Tulungan kami? Wala akong pakialam kung mabuhay o mamatay ang batang iyon. Ngunit hindi na pwedeng makipag-ugnay pa si Yuhan. Kay Kiatzian. Naiintindihan ka o. Yung Marshal, tumawag ang presinto kanina at hinahanap ka. Anong nangyari? May progreso na daw sa kaso ni Old Madam. May nakikita. Nakasama ni Old Madam si MS Kiao. Masaya pa silang nag-uusap. Kung ganon, Walang dahilan para patayin ni MS Kiao si Old Madam. Kahit gusto niyang pumatay, hindi niya gagawin sa loob ng bahay ng mga Lu. Baka naman. Si Yuhan. Yuhan, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Nag-alala ako nung bigla ka na lang umalis noong huli. Galit ka ba? Hindi. Kailan tayo magpaparehistro? Paulit-ulit na akong kinukulit ng nanay ko. Hindi ko na ito matatagalan. Hindi maganda sa reputasyon ko na walang kasiguruhan ang relasyon natin. Abala ako ngayon, ipagpaliban muna natin ang kasal. Ano ang ibig sabihin nito? MS Meng, kumawag ang presinto kanina. Tungkol sa kaso ni Old Madam, may progreso na. Si Old Madam Lu. Hindi ba si Kiaozian ang pumatay sa kanya? Sabihin mo sa akin ang totoo, nakita mo ba talaga? Na si Kiaozian ang pumatay sa nanay ko. Nakita ka o. Nagsisinungaling ka. Sinyan, alam mo dapat. Na ayaw kong niloloko ako. Hindi mo pa ba sasabihin? Sa akin ang totoo. Ano ang gusto mong sabihin ko? Pinaghihinalaan mo ba na ako ang pumatay sa nanay mo? Wala naman akong galit sa kanya. Bakit ko gagawin yon? Tama na. Pag-usapan natin ito kapag malinaw na ang lahat. Yuhan. Ako, medyo nasasabik ako. Ano? Ang ating kasal. Ipagpaliban muna natin ang kasal. Umuwi ka muna. Siege. Siege, magtrabaho ka muna. Like sabihin mo. Nagkamali ba talaga ako? Pasok. Ginoong Lu, uminom ka. Lumapit ka. Ginoong Lu, lasing ka na. Tutulungan kitang humiga. Gusto kong tanungin ka. Anong tanong? Kung manliligaw ako sa'yo, papayag ka ba?
Ginoong Lu, may unang minahal ka, di ba? Dahil ba magkamukha kami? Hindi. Kung papayag ako sa iyo. Ang unang minahal mo. Kung magbago ang isip niya, ano ang gagawin mo? Hindi na siya babalik. Dahil marami akong nagawang pagkakamali. Hindi na niya ako mapapatawad. Sa inyong dalawa, may hindi pagkakaunawaan ba? Para sa akin, napakabuti mong tao, Ginoong Lu. Kung may babaeng nagustuhan mo, siguradong napakasaya niya. Kung manliligaw ako sa iyo at makasama ka, papayag ka ba? Hindi ko alam. Dahil hindi ko alam kung kaya ko pa. Na magmahal ng iba. Ginoong Lu, huwag kang ganyan. Anong nangyari? Wala ka bang tiwala sa akin? Wala akong tiwala sa sarili ko. Dahil para sa akin, ang bukas at kamatayan. Hindi ko alam kung alin ang mauuna. Huwag mong agad tanggihan. Bigyan mo ako ng pagkakataon na manligaw sa iyo. Sige na. Huwag mo akong tanggihan. Mamaya, ipapadala ko ang isang tao para sunduin ka. Ituloy mo na lang na isang date. Huwag mo akong tanggihan. Kiaozian. Kaninang gabi, sino namang lalaki ang pinagkaguluhan mo? Ano bang pakialam mo? Mas mabuting magpakabait ka kung hindi. Hindi mo na makikita si Xuan kailanman. Huwag mo nang gamitin ang bata para takutin ako. Sa huli, kukunin ko si Suan mula sa iyo. Ano ba? Bitawan mo ako. Ang aking munting darling, ikaw. Araw-araw ay may ibang lalaki. Nagpapanggap ka pa ring dalisay. Ginagawa mo na naman ito. Kiaozian. Doktor, kumusta na siya? Malubha ang kalagayan ng pasyente. Kailangan siyang operahan agad. Ikaw ba ang kamag-anak ng pasyente? Sumama ka sa akin sandali. Doktor, paano nangyari ito? Kanina ay maayos pa siya. Asawa mo ba talaga siya? Huling yugto na ng kanser sa sikmura niya. Hindi mo alam? Huling yugto ng kanser sa sikmura. Paano nangyari ito? Hindi ko alam kung paano mo naging asawa. Pirmahan mo na ito. Kailangan ko ng mag-operasyon. Pakiusap, gawin mo ang lahat para iligtas siya. Kahit magkano ang gastos, handa akong bayaran. Kung pera lang ang katapat ng kanser, hindi sana siya nagdusa ng ganito. Ikaf, saan ka ba noon? Komandante, Kanina ay natagpuan namin ang sulat ni Kiao. para kay Xuan. Suan, kapag nabasa mo na ito, baka wala na ako. Iniligtas ka ng kapatid mo. Kaya dapat mo ring protektahan siya. Kumain ka ng maraming gulay. Ang paborito mong candy ay nasa ikatlong drawer ng kabinet. 2 piraso lang ang pwede mong kainin sa isang araw. Tandaan mo, nasiluyuhan ang iyong ama. Hindi ko siya kailanman pinagkanulo. Simulat sa pool, siya lang ang minahal ko. Komandante, Komandante, gising ka na. Kumusta na si Zian? Si Kiao, nailigtas na siya. Pero hindi pa siya nagigising. Tara, samahan mo akong bisitahin siya. Johann,
Bakit ka pumunta rito? Mai sakit ka. Dahil sa sakit ni Miss Kia ang yang Marshall. Zikia Jian nanaman. Yuhan, bakit palagi mong pinoprotektahan siya? Siya ang dahilan kung bakit nawasak ang pamilya mo. Tumigil ka. Yuhan, anong nangyari sa'yo? Umuwi ka muna. Pero, dinala ko ang paborito mong kakanin. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Babayaran mo ang lahat, babae. Gising ka na. Chufeng. Dahan-dahan. Bakit ka pumunta rito? Okay lang ba sinuanuan? Huwag kang mag-alala, dinala ko siya sa ligtas na lugar. Pagbalik ko, narinig kong na-ospital ka. Ano NG nangyari? Okay lang ako. Nasaan si Xuan? Ito ang pinaka-inaalala ko ngayon. Dinala siya ni Luyuhan. Nag-aalala ako kay Mingxinyan. Baka saktan niya si Xuan. Ano NG may tutulong ka o SIO? Kung maaalagaan mo lang sinuanuan. Lubos na akong nagpapasalamat. Siege. Hindi ka PA kumakain. DIBA? Bibili ako ng pagkain para sa'yo. Ano nang ginagawa mo rito? Zian, pasensya na. Dapat nga. Nasaktan mo ako. Ikaw ang magbabayad ng mga gastos sa ospital. Huwag kang mag-alala, ako ang magbabayad. Pag gumaling ka na, dadalhin kita sa bahay para makita ang anak natin. Bahay. May bahay pa ba ako? May sasabihin lang ako sa'yo. Maghiwalay na talaga tayo. Ganyan na ang kalagayan mo. Gusto mo pa ring makasama si Chufeng? Wala akong balak makipagrelasyon kanino man. Kaibigan ko lang si Chufeng. Mabuti ba siya sa'yo? Mas mabuti kaysa sa'yo. Zian, alam kong kasalanan ko lahat. Basta mabuhay ka, gagawin ko ang lahat. At iniimbestigahan ko na ang katotohanan noong mga pangyayari. Bibigyan kita ng paliwanag. Luyuhan, 6 na taon na ang nakalipas. Sa loob ng 6 na taon, hindi mo ako pinagkatiwalaan kahit kailan. Mahalaga pa ba ang katotohanan ngayon? MS Kiao, may tumatawag sa iyo. CJ. Hello. Kiaozian, mabuti na lang at naalala kita. Kung may oras ka, bumalik ka sa lumang bahay ng pamilya Lu. Baka makita mo ang huling sandali ng iyong anak. Mingxinyan, linawin mo ang sinasabi mo. Yao Zian, ano ang nangyayari? Luyuhan, dalhin mo ako agad sa bahay ng pamilya Lu. Fuan Suan, may nangyari sa kanya. Sige, papalit ka muna ng damit, dadalhin kita pabalik. Huwag kang mag-alala. Tinanong ko na ang lolo. Sabi niya, okay lang si Swan. Hindi. Dapat kong makita ng personal para makatanggap ako. Bilisan mo. Bilisan mo pa. Fuan Suan. Bakit mo dinala ang babaeng ito? Lolo, pupunta siya para kay Swan. Doon. Fuan Suan. Dalhin muna natin si Swan sa ospital. Sasabihin ko sa iyo, kung may mangyari kay Suan, hindi kita patatawarin. Hey! Paano naging alcohol poisoning ang ganitong bata? Ngayon, ang tanging paraan ay ang paglilinis ng tiyan. Doktor, may iba pang paraan ba? Masyadong bata ang bata para sa sariling metabolismo. Ngunit ang paglilinis ng tiyan ay maaari ring magdulot ng permanenteng pinsala. Pag-isipan ninyo. Doktor, gawin na natin ito. Kung hindi, mamamatay ang aking anak.
Ang bagay na ito. Bibigyan kita at ni Suan ng paliwanag. 6-1 Suan ay iyong tunay na anak. Halos pinatay ni Mengxin yan. Kung talagang mahal mo 6-1 Suan, isuko mo si Mengxin yan sa pulisya. Ako na ang bahala. Paano mo ito lulutasin? Hindi ko pa masasabi ngayon. Luyuhan, gago ka. MS Kiao, may mensahe si MR Lu para sa iyo. Sabi niya, kung may problema kang hindi malutas, puntahan mo siya sa dating lugar. Paano niya nalaman? Sigurado ka bang may kinalaman si Mengxin yan dito? Sigurado ako. Walang ibang tao kundi siya. Pero wala akong ebidensya ngayon. Naniniwala ako sa'yo. Salamat. Sinabi ko rin yan kay Luyuhan. Pero ayaw niyang maniwala sa akin. Yung mga pagkakamali niya, patatawarin mo pa ba? Ginoo, ikaw ngayon. Medyo iba. Zian, ang ibig kong sabihin. Gaganti ka pa ba sa kanya? Hindi ko alam para sa kanya. Ano ang tunay na paghihiganti? Siyempre, ang gawin siyang tuluyang mawala sa mundong ito. Para sa'yo, isa siyang traitor. Para kay Swanswan, siya ay isang hindi karapat-dapat na ama. Kung wala siya, masaya ka kaya? Ayoko na ngayong mag-isip ng ganoon karami. Gusto ko lang mahanap ang pumatay sa anak ko. At bigyan siya ng nararapat na parusa. Ano man ang gusto mong gawin, tutulungan kita. Ginoo. Ikaw ba ay ang kapatid ni Luyuhan? Bakit mo ako tinutulungan? Chufeng. Nabili ko na ang ticket para umalis sa Ancheng. Zumama ka sa akin. Hindi ako pwedeng umalis. Hindi ko pwedeng iwanan 6-1 Suan dito. Hiyan, wala na akong oras para magpaliwanag ngayon. Inabutan ng mata, as Luis Oswan. Magkita na lang tayo sa pantalan. Siyan, zumama ka sa akin. Umalis na tayo sa mapanganib na lugar na ito. Kung hindi ngayon, huli na. Sige, sasama ako sa'yo. Ang bilis mo, saan ka pupunta? Luyuhan. Kung lalaki ka, hayaan mong umalis si Zian. Hindi pa ba sapat ang pagdurusa mo sa kanya? Sino ka ba para sumigaw sa akin? Aray, Bitawan mo siya. Luyuhan, ito ay problema nating dalawa. Walang kinalaman si Chufeng dito. Walang kinalaman. Dinala niya ang anak ko at kinuha ang asawa ko. Huwag mong sabihin walang kinalaman sa akin. Huwag mo siyang galawin. Sasama ako sa iyo. Zian, huwag mo siyang ipagtanggol. Luyuhan, kung may lakas ka, patayin mo na ako. Huwag. Luyuhan, sasama ako sa iyo. Huwag mo siyang patayin. Dalhin siya. Kuya Johan. Gutom na ako. Ano pang hinihintay mo? Magluto ka na. 2 oras para maluto ang pagkain. Gawing light lang. Luyuhan, mamatay na ako. Pinapaluto mo pa ako para kay Mengxin yan. Bilis. Dalawang oras ginawa, sabaw ng manok lang. Tara, tikman mo. Anong lasa to? Mapait at maanghang. Pinagkatiwalaan kitang mag-alaga. Ganito ka ba mag-alaga? Alam ko dati hindi ganito ang luto mo. Anong lasa ng luto ko dati? Alam mo pa pala. Kuya Johan, okay lang sa akin. Hindi lang talaga bagay sa palasa mo ang pagkain. Ako na lang magluto? Kung hindi mo gusto, itapon mo.
Kahit aso, tatanggalin ko at igagalaw ang buntot. Ikaf. Inumin mo yung ginawa mo. Putangina Montag. Lalabanan kita. Pinoprotektahan mo siya. Huwag mo nang hayaang madumihan pa ang damit mo. Linisin mo to ng maayos. Kung may dumi pa pagbalik ko, pipilitin kitang dilaan ang sahig. Tara, dadalhin kita sa masarap na pagkain. Linisin mo ang buong bahay mula sa loob hanggang labas. Luyuhan. Alam mo palang si Megsinyan ang may gawa nito. Pinoprotektahan mo pa siya. Magrereklamo ako. MS Kiao, nakaligtas muna ang bata. Huwag na huwag mong hahayaang makalapit sa alkohol ang bata. Mag-iingat ako. Dok, kailan pwedeng umuwi ang bata? Pa-safe, mag-obserba pa ng ilang araw. Aynan. CJ. O nga pala, may balita na ba sa liver matching? Meron na siguro sa mga susunod na araw. May nag-asikaso na nito. Sige, salamat Dok. May sasabihin ako sa'yo. Wala na akong sasabihin sa'yo. Alam mo ba? Nahuli na Siksinyan ng mga pulis. Mukhang nagtagumpay ang aking reklamo. Ta. Tulong. Nagawa talaga ni Gilu. Yelu, pumunta ka na naman sa lalaking yon. Ano naman? Si Megsinyan ang nagpainom kay Xuan-Xuan. Naibigay ko na ang mga dokumento sa study mo. Sa mga pulis. Kiaozian, magnanakaw ka na ngayon? Ano naman? Ayoko lang masaktan ang anak ko. Nang kahit ano pa. Sabi ko ako nito. Bakit kailangan mong mag-isa? Hindi mo ba ako kayang pagkatiwalaan kahit minsan? Pagkatiwalaan ka? Dahil nagtiwala ako sa'yo. Ibinigay ko sa'yo ang anak ko. Tapos muntik na mamatay si Xuan-Xuan. Luyuhan, sasabihin ko sa'yo. Hindi na kita kailangan pa. Baby, Kia. May magandang balita ako. May nakita ang ospital na match. Pa sa transplant ng anak mo. Tingnan mo ang mga papeles. Mas mabuti kung tatawagan mo agad. Para tanungin kung payag silang mag-transplant. Bakit siya pa? May iba pa bang match? Ang sansa ng ganitong match ay halos 1 sa 1,000,000. Kung palampasin mo ito, Baka wala ng pag-asa. Subukan mong kausapin ng maayos. Xiao Jian. Wala akong gana makipag-away ngayon. Nasaan ang tito ko? Gusto ko siyang makita. Ang lakas ng loob mong sumigaw sa akin. Tanong ko sa'yo, ang pagkakahuli kay Xinyan. Ikaf ba ang may pakana? Marami ng kasalanan si Megsinyan. Karapat dapat lang sa kanya iyon. Ako na ang bahala sa'yo ngayon. Ano ba yan? Ang ingay niyo. Naku, Zilawang. Ang iyong pamangkin. Ipinakulong niya si Xinyan. At ngayon, walang respeto sa akin. Kia Jian, magzizi ka na sa Tita Montag. Kung palalampasin mo ang pagkakataong ito, baka wala ng pag-asa. Mukha kang patay, gusto mo pang humingi ng tawad sa akin? Palayasin mo na siya, umalis ka na. Nagkamali ako. Ano? Hindi ko narinig. Pasensya na, nagkamali ako. Tito, pwede ba kitang kausapin ng konti? Anong gusto mong sabihin? Ang anak kong si Xuan-Xuan, may sakit siya. Pero ikaw lang ang match para sa kanya. Gusto mo bang mag-donate ako? Pakiusap, iligtas mo ang anak ko.
Ito na lang ang pagkakataon niya. Lawang, huwag kang maniwala sa kanya. Si Qiao Ziyan ay tuso. Nakasira na siya kay Xinyan. Tama ang sinabi ng tita mo. Walang patunay. Paano ako maniniwala sa iyo? Ganito na lang, pumirma ka. Gumawa ng kasulatan. Nakusang loob mong isusuko ang kayamanan ng pamilya Qiao. Ganito. Pag-isipan kong iligtas ang anak mo. Pwede? Ano ba ang mas mahalaga, anak o pera? Pag-isipan mong mabuti. Sige, pipirma ako. Hindi kita pinilit, ikaw ang gumawa nito. Tito, kailan tayo pupunta sa ospital? Marami pang test bago ang operasyon. Buntes ako. Kia Jian, ang naive Montag naman. Sinabi lang ng tito mo na pag-isipan. At saka, wala kang pera o kapangyarihan ngayon. Niloloko ninyo ako. Umalis ka. Ito ang para kay Xinyan. Ano? Sinabi mo na naghanap si Zen sa tito niya? Galing ito sa ospital. Match si Xuan Xuan. Tito Nia. Oo, si Wang Zhenjiang biglang nag-announce. Si MS Qiao ay kusang. Pumirma ng kasunduan para isuko ang ari-arian ng pamilya Qiao. Tiyak ginamit ni Wang Zhenjiang ang matching. Laiteng, ipag-utos mo. Gamitin ang lahat ng kapangyarihan ng Xiaoshui Mansion. I-pressure si Wang Zhenjiang. Ipaalam sa kanila na, ano ang mangyayari kapag hinawakan mo ang aking babae? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa pagtutugma? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Pagkakatiwalaan kita. Nang ako ay itinakulimigsin yan. Pinagkakatiwalaan mo ba ako? May mga dahilan ako sa mga bagay na yon. Binibining Kia. May magandang balita ako para sa iyo. Magandang balita. Yung pagtutugma na nakita natin dati. Pumayag na siyang mag-donate. Bakit bigla siyang pumayag? Hindi ka alam yun. Pero ang importante, binibining Qiao, pwede ka nang maging kampante. Ayusin namin ang operasyon sa lalong madaling panahon. Salamat, Doktor. Walang anuman. Ito ba ay ginawa ni Ginoong Lu? Binibining Kia. Binibining Qiao, sa wakas ay nakita rin kita. Hinahanap mo ako? Binibining Qiao, sumama ka sa akin para iligtas ang iyong commander. Muntik na siyang patayin ni Ginoong Lu. Ano? Tumigil ka. Bakit mo siya dinala rito? Young Commander. Pauman hin. Huwag mong sisihin si Lightning. Alam ko na ang lahat ng mga bagay na iyon. Dahil ginamit ng iyong commander ang kapangyarihan ng iyong commander mansion para pahirin si Wang Zhenjiang. Kaya pumayag si Wang Zhenjiang na mag-donate. Galit na galit si Ginoong Lu dahil dito. At ngayon ay pinaparusahan siya ng pamilya. Qiao Jian, tamang-tama ang pagdating mo. Noong iniwan mo si Yuhan at pinatay ang kanyang ina. Iyan ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Hindi ba't ikaw ang sanhi ng lahat ng ito? Lolo, hindi siya ang may kasalanan. Ako lang ang may gusto sa lahat ng ito. Lolo, kung hindi ka pa rin kontento, ako na lang ang parusahan mo. AME, ang pangyayaring ito ay nagdulot na ng masamang epekto sa iyong Commander Mansion. Simula ngayon, ikukulong ka. Ginoong Lu, hindi pwede yan, Ginoong Lu. Responsable. Ngayon, laganap ang sismis. Na si Lu Xiaoshui ay isang lalaking taksil na pinabayaan ang asawa at anak. Kung gusto mo talagang ayusin ang imahe, kailangan mong magpaliwanag sa publiko. Na hindi ka pinabayaan ni Lu Xiaoshui. At kayo ay masayang mag-asawa. Pa maibalik ang dangal ng Xiaoshui Mansion. Pero, kami ay, Lolo, ikulong mo na lang ako. Lahat ng ito ay dahil sa akin, wala siyang kinalaman. Yuhan, Ikaf. Simula ngayon, ikulong niyo siya. Ginoo, hindi pwede yan, Ginoo. sige, papayag ako. Magpapaliwanag ako sa publiko.
Masakit ba? Konti lang ang gamot, sumisigaw ka na. Suan-suan, kasalanan ko ito. Sa hinaharap, babawi ako sa'yo at sa nanay mo. Sige, tumayo ka na. Kwansuan, alis na tayo. Zian, huwag kang aalis, pwede ba? Sa harap ng bata. Kung ganyan ka ulit, hindi na kita pagbibigyan. Hindi naman talaga kasalanan mo ito. Ayokong may konsensya ako. Pero hindi na rin tayo maaaring bumalik sa dati. Zian, makinig ka sa akin. Binibining Kia. Ikaf. Xiao Shuai, mukhang may pakialam pa rin si Binibining Kiao. Tungkol sa iyo at kay Meng Xinyan. Oras na para sabihin sa kanya ang totoo. Ginoo, hinahanap mo ako? May ipapagawa ako sa'yo. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Siege. Ginoong Lu, miss na miss kita. Nasaan ka na ba talaga? Binibining Kiao, may tawag para sa'yo. Hello, Ginoong Lu. ako to. Nandito ako sa dati nating lugar, naghihintay sa'yo. Ginoong Lu. Sino ka? Hindi importante kung sino ako. Ang importante ay si Binibining Kiao. Mukhang hindi mo makikita ang ginoong lumo ngayong araw. Ano ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, sa susunod na taon, anibersaryo na ng kamatayan mo. Narinig ko sa mayordomo, sa bahay ampunan ka lumaki. Oo. Ito ang lugar ng pagpupulong nina, Yuhan at ng babaeng iyon. Sandali, ako ang bahala kay Yuhan. Ikaw ang magtali sa babaeng iyon para sa akin. Kung magagawa mo ito ng maayos. Kahit kapangyarihan o pera, ibibigay ko sa iyo. Opo, amo. Zian, nahuli ako. Nasaan siya? Sino ka talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. At hindi ikaw ang hinahanap ko. Ano ang ibig mong sabihin? Naghihintay ako sa iyong si Jilu. Naku, anong nangyari sa iyo? Hindi ka pwedeng mamatay. Gusto mong mamatay? Sasabihin ko sa iyo, bago siya dumating. Kailangan mong mabuhay ng maayos. Ye Lu. Huwag magmadali. Maya-maya ay dadalhin ko siya para makita ka. Huwag kang matakot, ililigtas kita agad. Ingat, Ye Lu. Ayos ka lang.
Huwag mo akong intindihin, umalis ka na. Hindi kita pwedeng iwan. Hindi ka o inakala Na ang ating si Ji Lu ay isang romantiko. Ano ba talaga ang gusto mo? Huwag mo siyang saktan. Ang pamilya Lu ay hindi kulang sa pera. Di ba? SA tingin Montag. Magkano ang kanyang halaga? Magpresyo ka. 5 milyon. Baliw ka. Akala Montag kulang? Siyempre, ang yaman ni Ji Lu ay milyon-milyon. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong ibigay mo ang lahat mo para sa babaeng ito. Payag ka ba? Ang iyong pera, pagkakakilanlan, katayuan. Lahat ng iyo, gusto ko. Payag ako. Gelu. Salita lang iyan, walang kasiguraduhan. Magpakita ka ng totoong aksyon. Baliw ka. Ano ba talaga ang gusto mo? Pwede na siyang umalis. Ikaw ang mananatili bilang hostage. Hindi, huwag mong tanggapin ang alok niya. Zian, huwag kang mag-alala, okay lang ako. May tao sa labas na maghihintay sa'yo, lumabas ka muna. Hindi ako aalis. Zian, gusto mo bang malaman ang totoong pagkatao ko? Totoong pagkatao. Hindi ka ba kapatid ni Luyuhan? Isa ako sa pamilya Lu. Pero hindi ako kapatid ni Luyuhan. Sino ka nga ba? Binibining Kia. Hindi mo pa rin ba alam ang katotohanan? Ang ating si Ginoong Lu, dahil sa'yo, sinadya niyang gumawa ng pangalawang pagkakakilanlan. Pangalawang pagkakakilanlan. Si Ginoong Lu ay si Luyuhan. Hindi. Ayaw kong maniwala. Bakit ayaw mong maniwala? Noon, dahil tinalikuran mo ako, galit na galit ako sa'yo. At ginawa ko ang lahat para saktan ka. Kaya nga, nagbago ako ng pagkakakilanlan. Para protektahan ka. Hindi. Nagsisinungaling ka. Tigilan mo na. Bakit ayaw mong maniwala? Ngayon, baka ito na ang huling bagay na magagawa ko para sa'yo. Ayokong maalala mo ako sa peking pagkakakilanlan na ito. Zian, ako si Yuhan. Luyuhan, gago ka. Bakit mo ako niloko? Ayoko na ng tulong mo. Umalis ka. Umalis ka na. Walang sinumang makakaalis. Dalawang magkasintahan, tama na ang lambingan. Tapusin na natin ito. Sinabi mong palitan ang mga bihag, dapat tuparin mo. Kung hindi ang mga veterano at natatapang na sundalo ng aking kampo, hindi ka nila pababayaan. Kung papatayin mo ako, kunin mo ang buhay ko para sa kanya. Tama na. Lolo, Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Yuhan, napakalalim ng pagkakagusto mo sa babaeng ito. Akala ka o dati. Na mapuputol na ang masamang relasyon mo at ni Kiao Xian. Pero hindi ko inasahang ganito ka katigas ang ulo. Paano ka magiging isang general kung ganyan ka? Lolo, iba tayo. Kaysa maging general, mas gusto ko ang simpleng buhay. At saka, ang pulisya ay naimbestigahan na ang pagkamatay ng aking ina. Si Meng Xinyan ang may gawa nito. Nakulong na siya. Ang dahilan kung bakit hindi ko siya pinalayas ay para maimbestigahan at maibalik ang puri ni Xian. Kahit hindi siya ang pumatay, ano naman? Siya ang hadlang sa landas mo. Ngayon, Lolo na ang bahala sa kanya, para sa iyo. huwag kang umiyak, Zian. Huwag mo na akong patulugin sa iyong luha. sige na. Palayain mo na sila. Yuhan, kapit ka. Malapit na tayo sa ospital. Kapit ka. Xian, Lanan. Kung may pagkakataon pa,
Pwede ba tayong bumalik sa dati? Pwede. Yuhan. Driver, bilisan mo. MS, Kia, baka gusto mo munang magpahinga. Ako na ang maghihintay dito. Hindi, hihintayin kong magising si Yuhan. Doktor, kumusta si Yuhan? Nasav na siya, pero wala pa rin sa malay. Hindi pa siya magigising agad. MS, Kia, okay ka lang? Okay lang ako. Dapat kong hintayin na magising si Yuhan. Yuhan, tinanong mo ako kung pwede tayong magsimula ulit. Ang tanga mo. Galit ako sa sarili ko. Kung naging matatag lang ako. At totoo sa sarili kong puso. Baka hindi nangyari ang lahat ng ito. Gising ka na. Kapag nagising ka, magsisimula ulit tayo. Pwede ba? Yuhan. Yuhan, gising ka na. Zian, Anong sasabihin mo? ako. Hindi pa ako patay. Hindi ka madaling mamatay, pinahirapan mo ako ng matagal. Babayaran ko ito ng doble. Parang narinig ko kanina na gusto mong magsimula ulit tayo. Wala akong sinabi. Pilya ka pa rin tulad ng dati. Nasaan si Xuan? Huwag kang mag-alala, maayos ang pag-aalaga kay Xuan. Mabuti naman. Ligtas si Xuan, mabuti. Zian, tulungan mo akong magkaroon ng isa pang anak. Hindi mo ba alam? May isa pa tayong anak na babae. Nasaan ang anak natin? Dahil sa hindi pagkakaunawaan natin noon. Pinapunta ko si Chufeng na dalhin siya sa ibang bansa. Ay, mabuti naman. Kunin mo agad ang anak natin. Huwag kang mag-alala, ligtas ang ating baby. Halos mawalan na ng tatay. Mamamatay na ako, pinagtatawanan mo pa ako. Sige, hindi na kita pagtatawanan. Ano ang pangalan ng anak natin? Ang pangalan niya ay Nuan. Maganda talaga ang pangalan. Bakit mo nasabi? Dahil tulad mo, Zian. Mainit at masaya, tulad ng araw. Ang daya mo, lahat ng biyaya nasa iyo. Ay. Yuhan, okay ka lang. Tatawag ako ng doktor. Pwede bang pagbigyan mo ang lahat ng hiling ko? Ano man ang sabihin mo, pagbibigyan kita. Tatawag muna ako ng doktor. Hoy, hindi na kailangan. Hindi na ako masakit. Ayos niloloko mo ako. Ngayon talaga masakit. Tingnan mo kung ayaw mong maniwala. Bumalik ang cancer ni Miss Kiao. Doktor, pakiusap, tulungan mo siya. Kahit magkano ang gastos, gagawin ko. May silbi ba ang pera? Stage 4 na ang cancer sa tiyan ni Miss Kiao. Napakahirap gamutin. Doktor, pakiusap, humanap ka ng paraan. Pakiusap, tulungan mo siya. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Zian. Kasalanan ko lahat. Marami akong pagkukulang sa iyo, Zian. Gising ka na, Zian. Pakiusap, gumising ka na. Sinabi mo na magtitingin tayo ng mga bituin. Pasensya na sa'yo.
Zian, pakiusap ko sa'yo, gumising ka na. Ginong Lu. Lalong lumalala ang kalagayan ni Binibining Kiao. Doktor, pakiusap humanap ka ng paraan. Iligtas mo ang aking asawa. Saan gayon? May bagong gamot laban sa kanser sa ibang bansa. Ano? Pero kakalabas lang nito, napakamahal. Kailangan ng 2 milyong tile. Hindi problema ang pera. Basta makakuha ng gamot. Kahit magkano gagastusan ko. Leteng, kunin mo agad ang pera sa bangko. Bilisan mo. Young Marshall, na-freeze na ng lolo mo. Lahat ng ari-arian mo. Kahit lumuhod ka hanggang mamatay, hindi ko papayagang iligtas mo ang babaeng iyan. Lolo, malaking pagkakamali lang ang lahat tapos na. Bakit ayaw mo pa rin palayain si Zian? Kung wala siya, hindi magkakagulo ang pamilya natin. Siya ang sumpa ng pamilya natin. Lolo, si Zian din ang ina ng mga bata. Ano naman? Kung gusto mong iligtas ko siya, mamatay muna ako. Huwag kayong gagalaw. Tingnan mo ang sarili mo. Pa sa babaeng iyan, magpapakamatay ka? Gusto mo ba akong mamatay sa galit? Lolo, kung papatayin mo talaga siya. Sasamahan ko si Zian sa kamatayan. Ginoo, huwag naman, kahit papano. Siya ang tagapagmana ng pamilya Lu. Hindi siya pwedeng mamatay. Ginoo, hindi pwedeng mamatay ang iyong Marshall. Tingnan mo. Ang daming nagmamakaawa para sa iyo. Bakit ayaw mong magbago? Lolo, basta palayain mo lang siya. Anong kondisyon, tatanggapin ko? Ziga. Payak na ako. Kunin mo ang 2 bata at dalhin sa pamilya Lu. At mula ngayon, wala ka ng kinalaman kay Kiao Zian. CJ, Yuhan, salamat. walang problema. Basta gumaling ka, gagawin ko ang lahat. Bigla ka namang naging matamis ang dila. Ano nangyari, Yuhan? Wala. Si Leteng naghihintay siya sa akin. Maagang umuwi. CJ, Young Master, natatakot si Lolo na magbago ang isip mo. Kaya ngayon pa lang, ipapadala ka na niya para pamahalaan ang isang grupo sa ibang bansa. ano? Kakagaling lang ni Zian sa operasyon. Hindi pa ako pwedeng umalis. Ano ang pangako mo sa akin noon? Ang pangako ko sa inyo noon, tiyak na tutuparin ko. Pero alam mo namang si Zian ngayon ay, Walang utang na loob. Kung maulit mong banggitin ang babaeng iyon, hindi kita patatawarin. Bantayan niyo siya. Huwag niyo siyang payagang lumabas ng bahay ng Lu. Opo. Young Master, may masamang nangyari. Si Miss Kiao. ano nangyari sa kanya? Ang espesyal na gamot ni Miss Kiao ay nagbago. At bumalik ang kanyang kanser. Bilis! Umalis kayo. Sabi ko umalis kayo. Lolo, may nangyari kay Zian. Kailangan ko siyang makita. Ziege. Lumabas ka nga. Lolo, may sugat pa siyang master. Huwag niyo siyang paluin. Paluin niyo siya. At pagkatapos, Kahit anong mangyari, tiisin mo. Kapag sinabi ni General Liu na kumanta ka agad.
Huwag kang tatayo hanggat walang utos sa akin. Sa nakaraang buhay, may utang ako sa'yo. Pupunta ka PABA o hindi? Ipagpatuloy ang pagpalo. Lolo, kung ipagpapatuloy nyo, mamamatay siyang master, Lolo. Kahit na gusto mo ang pinakamaliwanag na bituin sa langit. Ibubuwis ko ang buhay ko. Para makuha iyon para sa'yo. E di hayaan mo na siyang pumunta. Luyuhan. Pumunta ka. Ikaw ang pinakamamahal ni Qiao Ziyan. Kapit lang. Ziyan, Hintayin Montag ako. Yuhan, Ziyan. Sa wakas, magkasama na tayo. Tingnan mo. Ang daming bituin sa langit.